Sa gabi pong ito ay tayo po ay magpasimula sa isa pong panalangin para po sa ating pag-aaral. Sabi po sa salita ng Panginoon, isa man o dalawa ang magkatipo ng dahil sa Kanya, naririto siya sa ating kalagitnaan. Aming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po Diyos sa oras na ito na kami ay iyong kahabagan. Linisin mo po na yung makapangyarihang dugo ang buhay namin, ang puso namin, ang aming paningin, maging yung aming pandinig. Lahat na bahagi ng aming katawan, magpasimula sa kaloob-looban, papalabas o Diyos. Patuloy mo kaming linisin ng makapangyarihang mong dugo at gawin mo kaming karapat-dapat na magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Lord, minsan pa sa gabing ito, nawa mahayag ka sa buhay namin, mahayag ka sa buhay ko, patuloy mo akong gamitin, upang patuloy na maging kalakasan para sa karamihan, Panginoon. Ang buhay na ito, O Diyos, aking malayang nilalapit sa iyo upang magamit mo na maging alulod sa gabing ito sa mensahe mo. Salamat po, Ama, ang lahat ng ito'y binabalik namin sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol po sa ating paglilingkod. Be challenged to excel in serving God. So, ibig sabihin, ma-challenge po tayo. Paano ba tayo ma-challenge na husayan upang maging mahusay ang ating paglilingkod sa Diyos? So, sa kabila ng lahat, dapat ma-challenge pa rin tayo na husayan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi po diyan sa pangalawang Korinto, chapter 3, verses 4 hanggang 6. Ang sabi po dito, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautosang nakasulat kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita. Napakabuti po ng Panginoon. So bilang lingkod ng Diyos, tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos. Kami ni Tatay naglilingkod sa Diyos, kayo man ay naglilingkod sa Diyos. We must demonstrate a strong commitment to excellence. So dapat ipahayag natin, ipakita natin na matatag ang ating mga commitment sa kahusayan ng ating paglilingkod. So hindi tayo magiging mahusay sa paglilingkod natin sa Diyos kung hindi tayo magkakaroon ng matatag na commitment sa Kanya. Amen po ba? If people who serves others give their best, how much more those who serve the most high God? Kung ang ibang tao daw po ay naglilingkod sa ibang tao, ibinibigay nila yung the best nila, how much more kaya tayo na naglilingkod tayo sa kataas-taasang Diyos? Amen. So mayroong mga tao na talagang binibigay nila yung the best na paglilingkod nila sa tao. Amen. Just to get the privilege na mapuri sila ng tao. Ay, kaya nga 'di ba? Kuha na natin ng base, kapag excellent yung mga namumuno sa isang bayan, ay tumatanggap sila ng plaque. 'Di ba? So, kung ang mga taong ito ay pinapahayag nila yung kanilang paglilingkod upang makuha nila yung pabor ng tao, how much more kaya tayo? Kapag ipinahayag natin yung malalim na paglilingkod natin, yung malalim na commitment natin sa Panginoon, pag ipinakita natin yung kahusayan natin sa paglilingkod sa Diyos, tayo man din ay makakatanggap ng pabor ng Diyos. Yan. So, kumbaga, vice versa yan. Literal, spiritual. So, sa literal, yung mga tao, gustong-gusto nilang mapaluguran ang tao, kapwa-tao, di ba? Sa paglilingkod, dapat maging excellent sila. Amen. Tayo din, sa ating paglilingkod, dapat maging excellent din tayo
sa pinaglilingkuran natin na Diyos. Amen po ba? We must develop skills that would make us more competent to serve God and the others. So dapat daw po ay talagang i-develop natin yung ating mga kakayanan. Katulad ng sinabi kanina ng ating bishop, di ba? So sa bawat mga pag-fellowship natin, dapat mayroong isang tatayo to reinforce the message na napakinggan. Ano ba yung mga natutunan natin? Ang tawag kasi doon ay self-application na. Kapag bawat isa sa atin hinihingian ng isang pabor para tanungin kung ano yung natutunan, ano ba yung lesson na nakuha mo doon sa napakinggan mong mensahe, ibig sabihin yan, application mo na yon. Mayroong interaction sa isang grupo patungkol sa napag-usapan na mensahe sa ating lahat ng Panginoon para sa araw na yaon. So, interaction na yon. Ibig sabihin, yung isi-share mo, yung i-apply mo na sa buhay mo. So, bawat isa sa atin, mayroon tayong mga revelasyon sa bawat mensahe na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? So, ganun po yun. We must develop skills that would make us more competent to serve God and others. Pag sinabing competent, yung kakayahan. Yung kakayahan natin na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa, yung kapasidad natin. Amen. So katulad po ni Paul. So kung titingnan natin si Paul, mayroon siyang kakayahan. Saan ba nagmumula yung kakayahan ni Paul? Saan ba nagmumula yung kanyang capability, yung kanyang kapasidad na maglingkod? Base dito sa ating binasa sa 2 Corinthians 3, 4 and 6, doon natin makikita na kung saan, sabi niya, sa pamamagitan ni Jesus, such confidence is ours through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant. So, yung pagiging pagkakaroon ng kakayahan. Tayo man din, kung sa atin lang hindi natin kaya yung magbahagi ng salita ng Diyos. Katulad nila Paul, saan ba nila kinuha? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo man din natin kaya na magbahagi. Alam niyo po ba, kapag nakikinig tayo at hindi natin in-acknowledge yung ating pinapakinggan na mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ginagamit lamang niya ang kanyang lingkod, hindi natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng mensahe kahit ulit-ulitin mo yan. Hindi mo yan maunawaan. Ang kalalabasan yan, maging literal ka sa pangunawa mo sa isang salita ng Diyos. Naranasan nyo ba yan? Katulad ng mga revelasyon sa atin ng mga nakaraan. Ng mga revelasyon sa atin ng nakaraan, yung iba, alam nila, nung nakaraang linggo, yung patungkol sa yung ating kasuotan na nag-express ito ng kung ano tayo, yung ating personalidad. Mayroong literal talaga, bagamat mayroong karunungan, pero literal yung kanyang kaunawaan. As I've noticed, there's a word akong narinig. Sabi niya, sa amin, okay lang yun. Kung ano lang yung gusto naming isuot, yun lang yun. Hindi naman yun ang kahulugan nun eh. Amen po ba? Ang kahulugan noon, yung mga kasuotan natin, nagre-represent yan kung ano tayo. Amen po ba? Grabe yung kanyang matalino. May profession. Pero very, very carnal yung kanyang kaunawaan sa mensahe ng mga nakaraang linggo. Amen? So dapat unawaan nating mabuti. Kapag nakikinig kayo upang hindi sumakit ang inyong mga ulo, hindi kayo mahilo, kapag kayo makikinig na ng salita ng Diyos, hingiin nyo ang patnubay ng Espiritu Santo. Kahit kayo nakaupo dyan, Lord, let's go. Holy Spirit, dwell in me. Makikinig ako ng salita ng Panginoon. Kasi kapag hindi mo in-acknowledge na ang Holy Spirit ay kasama mo, maging literal ang maging pangunawa mo. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. I am blessed. So, what is Paul's instruction to Timothy?
noon si Paul ay nagbigay siya ng instruction kay Timoteo. Anong sabi niya? Sabi niya sa 2 Timothy 2:15. Paul says in 2 Timothy 2:15, "Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Gawin mo ang nararapat mong gawin sa iyong sarili sa harapan ng Diyos upang maging karapat-dapat ka sa Diyos. Manggagawang walang dapat ikahiya. Amen po ba? Dapat ganun tayo. If we take a look in 2 Timothy chapter 2, 3 hanggang 7, there are 3 images mentioned here. What does each of the images say about serving God? Kung doon po sa verse na pangalawa natin, pangalawang Timoteo chapter 2 verse 15. Ito yung payo ni Pablo kay Timoteo. Gawin mo ang nararapat na gawin sa sarili mo, alang-alang sa Panginoon, maging karapat-dapat ka sa Kanya. Manggagawang walang dapat ikahiya. Amen po ba? Lalo na yung sa huli, who correctly handles the word of truth. So dapat ingatan natin yung ating mga daladalang salita ng Diyos. Ingatan natin kung paano natin ipamuhay ang salita ng katotohanan. Amen po ba? Praise God. So, sa 2 Timothy uli, chapter 2, verses 3 hanggang 7. So, hanapin ko po dito sa aking Biblia. 2 Timothy 3. Ganda po kasi sabi po dito, sa verse 2, 3 hanggang 7. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Sabi po ito ni Paul. Yan. So, ano bang mayroong mga bagay na dapat tayong matutunan dito? Actually, sabi nga, 3 halimbawa na binigay ni Paul sa atin kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Unang halimbawa na ibinigay sa atin ni Paul ay yung patungkol sa halimbawa ng isang sundalo. Amen po ba? Sabi nga dito, yung sundalo habang siya'y naglilingkod ng tapat ay hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa hindi niya kauri. Pero bakit? Ang tanong, bakit maraming mga sundalo na maraming mga karelasyon? Ibig sabihin, hindi sila tapat sa kanilang Panginoon. Amen po ba? Pero ang tunay na sundalo, hindi daw po dapat nakikipagrelasyon sa hindi niya kauri. Amen po ba? Hello. Yan. So, sabi dito, ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. So, dahil tayo ay mga naglilingkod sa ating Panginoon, dapat hindi tayo naging abala sa walang kaugnayang mga bagay sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Kasi magiging hati yung ating mga alalahanin. Magiging hati yung ating mga gagawin kapag naglilingkod ka sa Panginoon tapos mayroon kang ibang pinagkakaabalahan. Sabi nga, huwag tayong maging abala sa walang kaugnayan sa paglilingkod natin, sa pagkatawag sa atin ng Diyos. So, makibahagi daw po tayo sa lahat na mabubuting, sabi dito, makibahagi tayo sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yan, so lahat. So,
kumbaga lahat na paglilingkod gagawin natin. Kung paano si Jesus Christ naghirap, napagtagumpayan, dapat tayo man din ay managumpay din. We must endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets involved in a civilian's affairs. He wants to place his commanding officer. Kung nais mo daw na ma-place mo yung commanding officer, dapat maging faithful ka doon. Amen po ba? Katulad din niya na sabi dito, similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. So, katulad din ng isang manlalaro, amen po ba? Hindi niya matatanggap yung pagiging panalo niya, yung korona ng pagkapanalo niya, maliban na hindi siya sumunod sa alituntunin ng palaro. Amen po ba? The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. So sa yung mga masisipag na magsasaka ay marapat lamang na sila yung unang makikinabang sa kanilang pinaghirapan. Praise the Lord. So katulad po ng isang magsasaka na masikap, masipag, siya din po ay unang-unang nakakatanggap ng kanyang ani. Reflects on what I am saying, for the Lord will give you insights into all this. So sabi ni Paul, dito daw sa mga nasabi niya, base dito sa 2 Timothy 2:3 hanggang 7, sa kanyang mga nasabi sa atin, nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng kaunawaan sa lahat ng ito. Amen po ba? So hindi mahirap unawain yung pagiging isang sundalo, yung pagiging isang atleta, yung pagiging isang magsasaka. God qualifies us to serve. So ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng kapahintulutan upang maging kwalipikado tayo na maglingkod. Kung sinabihan ka lang ng tao, ng katabi mo, ay hindi ka pwedeng maglingkod Hindi ka naman marunong magsalita. Huwag kang maniwala doon. Kasi, di ba? Sa lumang tipan, maraming mga nagboluntaryo na maglingkod sa Diyos kahit na wala silang kakayanan na maglingkod. Amen po ba? Kaya tayo, si Lord ang nag-qualify sa atin para makapaglingkod sa Diyos. He never look at our status. So, hindi niya tinitingnan kung ano yung ating kalagayan. Yung sitwasyon natin sa buhay, bago niya tayo binigyan ng opportunity na makapaglingkod. So, hindi hadlang na ikaw ay pilay, hindi hadlang na ikaw ay pingkaw, hindi hadlang na ikaw ay, yung hindi nakakapagsalita. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng opportunity na makapaglingkod sa Kanya. Let's consider this as a very high trust given to us by no one else but God. So, i-considera po natin na isang opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay makapaglingkod. Because He calls us, He has also made us competent to serve. Yan, siya yung nagbigay sa atin ng kakayahan para makapaglingkod tayo sa Diyos. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5, sana una nating talata na basihan. We only have one life to live. So lagi nating tatandaan, meron lang tayong isang buhay na dapat nating ipamuhay. Isang buhay na ibigay natin sa Panginoon. And everything we do, let's do our best if we would treat every task from God as sacred and every ministry an offering to God. So lagi daw po nating tatandaan, meron lamang tayong isang buhay para mabuhay, isang buhay na ibibigay natin. Ang lahat na ating gawin natin na ang the best. Sa lahat na ating gawin natin ang pinaka-the best. At yung mga task na ibinibigay sa atin ng Panginoon, igalang natin. Gawin nating banal ito. At lahat ng ministeryo na ginagawa natin, i-offer natin ito sa Diyos. Amen po ba?
We will never give anything less than the Almighty God and His chosen people deserves. So, hindi daw po tayo magkakaroon ng lahat ng bagay maliban na ibigay sa atin ito ng ating kataas-taasang Diyos na pinili tayo para maging deserve tayo sa ginagawa natin ngayon. So kaya tayo nandirito ngayon, it's because we deserve it. Amen po ba? Deserve nating lahat ang makapaglingkod. Kahit na ano ka pa, kahit ano pang status mayroon ka, deserve mo ang makapaglingkod sa Diyos. So we must labor with all our energy. Ipagtrabaho natin ng buong lakas natin. Amen po ba? Sabi niyan sa 2 Corinthians 3:4. Sa buong lakas. So, walang ibang nagbigay ng kakayahan nila Paul, kundi ang ating Panginoon. So, sa atin, wala ding ibang nagbigay sa atin ng kakayahan na ito para makapaglingkod sa Diyos, kundi si Lord mismo. And never get tired of learning and developing ourselves. Be filled with God's wisdom, but also seek to increase your knowledge. We must know what God is doing in and around the church. So, wag daw po tayong mapagod na matuto. I-develop natin yung ating mga sarili. Punan natin ito ng karunungan na mula sa Diyos. Tandaan natin, yung ating kaisipan, punuan natin ng karunungan mula sa Diyos, hindi karunungan ng sanlibutan. Amen po ba? At hanapin natin ang presensya ng Panginoon na siyang magpupuno ng knowledge sa bawat isa sa atin. At lagi nating tatandaan, kilalanin natin ang Panginoon, kilalanin natin yung kanyang mga gawa, lalo na po dito sa loob ng simbahan. Paano ba kumikilos ang Diyos? Amen po ba? Hello? We must give ourselves to the preaching of the word. So sa pangangaral, ibigay natin yung ating sarili. Bakit? Nang sa ganun, mag-manifest sa atin ang kanyang mensahe. Amen po ba? Minsan, kaya minsan sinasabi nila, paulit-ulit na lang, kababaybo lang, kapapakinig lang ng mensahe ng Diyos, makikinig na naman. As if na hindi mo kinoconsider na sacred yung message ng Panginoon. Diba? Sabi nga, ang mensahe ng Panginoon, ang isang verse na yan, may mga pagkakataon na iba yung revelasyon sa Kanya, iba yung revelasyon sa akin, iba yung revelasyon sa inyo. Amen po ba? So, kahit na daanan natin yan ng 10 beses sa buong maghapon, kung hindi yan bibigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hindi magrema sa ating puso, hindi natin maunawaan yan. So, paano mo sasabihin? Paulit-ulit na lang kapag ganyan, wala ang puso mo sa Panginoon. Amen po ba? We must know what God is doing in and around the church. So, alamin mo kung paano ba kumilos ang Panginoon. Kasi alam niyo po ba, kapag tayo nakapokus sa mensahe ng Diyos, kapag dumating yung reinforcement, yung dun sa fellowship na tinatanong ka, ano yung lesson na natutunan mo? Maraming bumubukal. Lahat iyan mayroong maibabahagi. Hindi pwedeng wala. So kapag wala kang maibahagi, ibig sabihin, hindi ka nakinig, wala kang natutunan, kasi hindi mo pinapasok ang mensahe ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So alam nyo na ngayon, kapag hindi nyo naunawaan ang mensahe, paano ba yun? Ano nga ba yung mensahe ngayon? 'Di ba sa literal, sa pag-aaral sa literal, sa eskwelahan, minsan may mga pagkataon nagtatanungan, ano ba yung sinabi ni ma'am? Ulitin mo nga, hindi ko kasi narinig. Kapag ganun, may iba kang focus. Pero kapag sa mensahe ng Diyos, kapag hindi mo yun narinig at hindi mo naintindihan, ibig sabihin, hindi ka talaga nakinig. Amen? Kaya nga tayo nagpipray, Lord, open our mind, open our eyes, open our ears, open our heart. And I invite the Holy Spirit to dwell in me. Kaya kapag sa mensahe ng Panginoon, anyayahan nyo ang banal na Espiritu na magmanifesto sa puso nyo. Kapag ang Holy Spirit nasa puso natin, wala siyang palalampasin na mensahe sa atin.
Amen po ba? Kaya kapag kayo nagkaroon ng pagkainip, ibig sabihin, hindi nyo totally ibinibigay ang puso nyo sa Panginoon. We must give ourselves to the preaching of the word. So, ibibigay natin yung ating sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen po ba? Don't fail to improve as you lead others to grow in their spiritual walk as well. So, wag daw po tayong mabibigo. Huwag nating biguin na ma-improve natin yung ating mga sarili para makapanguna tayo. So, tandaan nyo, inuulit ko, huwag nyong bibiguin ang inyong mga sarili. Dapat i-improve nyo yung sarili nyo upang makapanguna kayo sa iba. Amen po ba? Upang sila man din ay lumago sa kanilang spiritual na lakad sa kalooban ng Diyos. Lalo na kapag tayo ginagamit, we must take good care of our heart. Kaya nga nandyan yung prayer sa aklat ni Juan, Lord, do not let my heart be troubled. Kasi kapag may problema ang puso natin, hindi natin magawang mag-share, hindi natin magawa na mag-reinforce ng mensahe ni Bishop o ng ating mga mentor. Bakit? Kasi may problema yung puso mo. Dahil sa kalakihan ng conviction sa'yo, hindi mo magawa na bagamat mayroong nagre-rema sa'yo, hindi mo maitayo. Naranasan nyo ba yon? Bagamat may nagre-rema sa atin na ito yung mensahe ngayong araw na ito para sa akin, kahit na malalim yung pagre-rema ng Espiritu ng Panginoon sa'yo, dahil yung conviction na sa'yo, hinayaan mong nagka-problema ang puso mo, hindi ka makatayo ngayon. Amen po ba? Minatutunan po ba tayo doon? So, do not fail to improve as you lead others to grow in their spiritual walk as well. And we must complete with knowledge and competent to instruct. So, dapat daw po, tayo ay mayroong kakayahan. Dapat tayo ay maaasahan at mayroon tayong karunungan para tayo man din ay makapagbigay ng instruction sa ating mga kapatid. Amen po ba? Dapat mayroon tayong kakayahan, dapat tayo ay maaasahan at mayroon tayong karunungan para tayo makapagbigay din ng instruction sa ating kapatiran. Amen po ba? Sabi niyan sa 2 Peter chapter 1, 5 hanggang 8, ang sabi dito, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So maliban na itong mga quality na ito ay sumaatin. At pakibukas nga po dyan sa Tagalog nyo po na Biblia, 2 Peter, pangalawang Pedro, chapter 1, 5 hanggang 8. Pangalawang Pedro, 1 hanggang 8. Sabi po dyan, 5 hanggang 8. Sabi dito, yan, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit. Mamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Yan. So, dapat ito yung magiging quality natin. Bakit? Kapag hindi daw po ito ang naging quality natin, ano ang mangyayari? Hindi nila tayo mapapaniwalaan. Para sa kanila, hindi tayo epektibo. Para sa kanila, hindi tayo lumalago. Amen po ba? Kalabitin mo ang sarili mo. O kalabitin mo ang katabi mo. Gising ba ang sarili natin?
O, kalabitin mo nga ang sarili mo. Balikan natin ito, 2 Peter 1:5-8. Diba? Maliban na ito ang maging qualities natin. Kapag hindi ito ang naging quality natin, ang ating mga kwalifikasyon, hindi tayo maging epektibo para sa iba. At hindi din tayo lalago. Amen po ba? Sa ating kakarunungan, sa ating kakayahan at sa ating karunungan sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. So yan, so dapat yun yung mga quality natin. Kasi pag hindi tayo papaniwalaan. Amen po ba? We bear the name of God. So ang dala-dala natin, pangalan ng Diyos. As we minister, seek God's approval in everything we do. So habang tayo nagmi-ministry, kaya ngayon sinasabi natin, let's go Lord. Amen po ba? Habang tayo nagmi-ministry, yayain niyo ang Panginoon na samahan kayo. Seek God's approval in everything we do. Let our life be marked with integrity and passion for God and for His cause. So, hayaan daw natin na magmarka sa buhay natin yung integridad at yung ating kahabagan sa atin, yung habag ng Panginoon makita sa atin para sa kanyang kapurihan. So do our best as God's workman. So gawin natin yung the best natin bilang manggagawa ng Diyos. Amen po ba? Sabi diyan sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amen? We must perform our duty as a soldier. So, dapat yung ating mga bahagi, gawin natin ito katulad ng bahagi ng sundalo. Soldiers lay their lives down in order to serve and protect. As God's minister, be dependable and trustworthy. Kung ang sundalo daw po ay ibinibigay nila yung kanilang buhay sa paglilingkod, at sa pag-iingat doon sa kanilang mga nasasakupan at sa kanilang nakakasakop sa kanila. Dapat tayo man din bilang naglilingkod sa Diyos, maging dependable tayo at mapagkatiwalaan ng Diyos. Amen po ba? As Paul says in 2 Timothy 2:3-4. So pangalawang Timoteo chapter 2:3 and 4. Endure hardship which as like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets involved in civilians' affairs. He wants to please his commanding officer. Yan. So, dahil sa kanyang katapatan, ay talagang magagawa niya na hindi siya titingin sa iba, kundi ang gagamanapan niya lang yung kanyang bahagi bilang isang sundalo. So, as we are also like an athlete, and we have to discipline ourselves to win. So, bilang atleta, bilang manglalaro, kailangan nating idisiplina yung ating mga sarili upang tayo makapanagumpay. Ganon din yan sa ating paglilingkod. Disiplinahin natin yung ating mga sarili upang tayo ay patuloy na makapanagumpay. Kasi kapag walang disiplina sa sarili, hindi tayo makakapanagumpay. Amen po ba? So, disiplinahin. Kahit galit ka na, kailangan hindi ka magagalit. Kasi bawal magalit. Kapag ikay naglilingkod sa Diyos, bawasan mo na yung nagagalit. Amen po ba? Wag ka nang magagalit. Wag ka nang magalit lagi-lagi. Hindi naman masamang magalit. Pero 'di ba sabi nga, kapag nagalit man tayo, wag na natin palubugan pa ng araw. Kaya sabi nga, disiplinahin natin yung ating mga sarili. Amen po. Sabi nga, our life and commitment will also be an inspiration for others. So, lagi nating tatandaan, yung buhay natin, yung mga commitment natin sa Panginoon na ating pinaglilingkuran, naging inspirasyon ito para sa iba. Amen? Hindi natin alam, baka ang iba sa inyo, naging inspirasyon nyo rin yung aming mga patutuo ni Tatay, mga karanasan namin.
So, ganun lang yun. Naging inspiration tayo para sa iba. So, we must make sure that we do not get disqualified from serving God. Lagi nating siguraduhin, ma-disqualified ka na sa ayuda, pero sa harapan ng Diyos ay hindi ka dapat ma-disqualified. Amen po ba? Yan. This will happen if we entertain sin and fail to discipline yourself towards godliness and holiness. So nangyayari lang daw po itong nadidisqualified sa paglilingkod. Tandaan po natin, minsan nangyayari itong nadidisqualified tayo. Halimbawa sa araw na ito, nadisqualified ka sa paglilingkod. Bakit? It's because you entertain sin. In-entertain mo kasi yung kasalanan. At na-fail ka, na idisiplina mo yung sarili mo patungkol sa kabanalan at patungkol sa buhay na makadiyos. May natutunan ba tayo doon? Alam nyo, itong pag-aaral natin ngayon ito po ay bigay po talaga ng Diyos. Hindi po ito sinadya. At kung ako lang, hindi ko naman kayang mag-aral sa sarili ko. Amen? So, kapag tayo ay minsan na nararamdaman natin, kaya pala ganitong nangyari sa akin, magpasalamat ka dahil mayroong pagpapaalala sa atin ng Panginoon. So, we must discipline like an athlete. So, dapat maging disiplinado tayo katulad ng isang manlalaro. Ang isang manlalaro, hindi siya mananalo kapag wala siyang disiplina sa kanyang sarili. Mananalo lamang siya, mapupunta lamang sa kanya yung korona ng tagumpay kapag sumunod siya sa alituntunin ng palaro. Amen po ba? So, katulad ng sinabi ni Paul, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. So, dapat tayo ganun din. Sa bawat araw ng buhay natin, dapat maging victorious tayo. Amen. At kung ano yung instruction sa atin ng Panginoon, di yun yung gawin natin. Amen po ba? May natutunan po ba tayo doon? So, we must be diligent like a farmer. So, maging masikap din tayo katulad ng isang magsasaka. Dahil alam naman natin na tayo ay mag-aani. Sabi nga, yung ating mga paglilingkod ay hindi yan masasayang. Our serving God is not in vain. So, hindi yan nasasayang. Darating ang panahon, mag-aani tayo. Minsan, yung mga nagagawa na natin paglilingkod ngayon, inaani na natin. Dangan nga lang, bakit hindi nakikita ng iba yung mga blessing ng Panginoon? Kasi masyado silang mapaghanap. Amen po ba? Pero kapag hindi natin hinahanap, hindi tayo nagpapasimula na umasa sa malaki at pinapasimula natin na umasa sa maliliit na pagpapala, makikita natin bawat araw na tayo ay isang mananagumpay na naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. May natutunan po ba tayo? Amen. So, Father God in heaven, we thank you, Father God, for this lesson for today. Nawa ay mayroon po kaming natutunang aral upang may apply po namin ito sa aming mga sarili. Tulungan mo po kami na maging katulad ng isang sundalo sa aming paglilingkod. Maging isang katulad ng isang atleta na hindi namin makakamit ang tagumpay namin kung hindi kami susunod sa alituntunin mo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, inaasahan namin na maging katulad kami ng isang masipag na magsasaka. Nasa pamagitan ng unang mga ani namin, kami pa rin ang magkikinabang. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ito ay ibinabalik namin sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.